Yo, what is up YouTube world? It's your boy Tiny Montana. Nanonood kayo ng Montana TV. Welcome sa pagbabalik ng the first and the original Pure Pinoy Hip Hop Podcast. At ito ang Season 4 ng Rate My Bar, kung saan kumukuha tayo ng tiga-4 na linya mula sa 6 na mga random rap artist at ipaparate natin sa guest artist natin for today's episode. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ang guest artist natin na makakasama para sa isang masaya, makulit na kwentuhan at magre-rate ng mga linyang yan ay isang magaling na battle rap MC, isang magaling na musikero, at isa sa mga kakulitan natin pag nasa flip top tayo, at ang lover boy ng Pilipinas ngayon. Pare, binibigay ko sa inyo, Poison 13. Let's get it! Magandang hapon sa inyo lahat. Tayo ni Montana. Magandang gabi mga tol. Tayo ni Montana. Yo, what up? So, let's go. Let's do it. Salute. Yon. Buti pinagbigyan mo ako Poison 13 at alam kong kakatapos lang ng mga battle mo. Noong nakaraan pa dapat to pero ngayon lang natupad. Kamusta ka, tol? So, okay lang na pahinga na. Tapos na yung mga pagsusulat. Nakaka-stress magsulat lagi. Utak mo gumagana, no? Tapos bukod doon, syempre nagme-memorize ka pa. Bukod doon, bumabiyahe ka pa kung saan ka babattle. Oo. Nakakapagod din. Pero masaya naman. Kumbaga, ito na talaga yung iyan ka na eh. Kumbaga parang isa na rin talaga yung battle rap sa sinasabing buhay mo eh, no? Kumbaga, parang hindi ka nasanay pag hindi ka bumabattle eh, no? Minsan nga, hinahanap ko na eh. Parang ako na yung nagsasabi na sa tropa na, uy, pabatilin mo naman ako dyan sa liga mo. Bigyan mo naman ako ng battle. Parang saan yung huling battle mo, tol? Iloilo. Oh, gaano katagal ka doon? 3 araw lang, battle lang talaga. Yung una saka, gumala na lang din, naisisingit na lang din yung gala. Parang sa battle lang talaga. Sino ang kasama mo doon? M-Zite. Ito yata yung nakita ko sa eroplano, no? Yung ka ng bintana, tas inilawan ka niya. Oo, gagi. Pang ko sa parang pang stories. Lalagyan ko ng background ng kanta. minsan panira kasama sa eroplano yan si M-Site, eh, no? Nung nakaraan kasama ko rin sa eroplano yan, kulit niyan, eh. Ang kulit, eh, no? Sobrang kulit. Pinagtripan ako ng pinagtripan sa Iloilong, gagi. Okay, tol, simulan lang natin yung kwentuhan sa usual na tinatanong ko sa mga nagigess ko dito. Tol, paano ka napunta sa hip-hop? Mamaya na yung battle rap kasi given yun na paano na-introduce sa'yo yung hip-hop? Paano ka napunta dito sa pagra-rap? Ano nagpa-hip-hop sa'yo? Hip-hop na ako, parang, elementary pa lang. Oh, hayop pa. Paano yung hip-hop na elementary pa lang? Breakdancer ako eh. Yun. So, dancer ka nagsimula. Dancer ako. Breakdancer nga, b-boy ako. Ano nga paborito mong moves? Nung elementary kasi ako, parang, mahilig man, nakikinig ako ng rap. Pero hindi pa palagi, mas trip ko yung mas trip ko sumayaw. Ganun. Sinasayawan mo yung mga rap, parang ganon. Yung mga international na, kasi yun yung ginagamit na, na kanta sa sayaw eh. Saan to? Taga saan ka ba? Parang palipat-lipat ako ng lugar eh. Pinanganak ako sa QC ako pinanganak, doon ako nag-kinder. Tapos, grade 1 hanggang grade 6 sa Montalban, Rizal. Taka, nag-Montalban ka? Oo, Montalban. Rodriguez. Saan doon? Tumira ako doon eh. Sa taas ng pabahay ni Erap sa Erap City? Relocation sa taas. Mas mataas pa yun sa Erap City? Gaano katagal ka doon? Grade 1 hanggang grade 6. Utang tagal din. Tapos, nagbataan ka na? Hindi. First year hanggang third year sa Quezon Province sa Mulanay. Utang inang yan, patalon-talon ka. Tapos fourth year, Bataan. Okay. Pero halos doon ka na, saan ka nagsimula mag-rap? Bataan na? Hindi, sa Quezon pa lang, nagra-rap na ako. Pero hindi ko pa alam yung
Hindi ko pa alam yung... Hindi ko siya ganun kahilig, pero ano kasi ako, sumusulat ako ng tula eh. Sa school, ganun. Tapos kinakanta mo, ganun. Pinapalitan ko yung mga lyrics ng original na kanta. Halimbawa, Stupid Love, papalitan mo lyrics, ganun. Ganun. Kanta ni Sir Clark, papalitan ko. Kawago idol ko nun eh. Kawago. Sila sila Duff. Ano kasi ako, kumakanta ako, member ako ng choir. Ulol. Oo nga. Kumakanta ako, tapos isang ang kordero ng Diyos dyan. Yun, bali yung mga rap ginagawa kong parang kantang pang-Diyos. Ganun. Gospel. Oo. Pero wala, trip ko lang para sa sarili ko lang, ganun. Tapos nung napunta na ako ng Bataan, doon ko na nalaman yung kung ilan yung linya sa tas may mga na-meet ka na rin na rapper sa Bataan. Si Promdi. Si Promdi ang una mong nakilalang rapper doon. May mga ilan sila Scientifico kung kilala mo. Yung mga bumabattle dati sa Flip Top. Okay. So eto yung paano ba? Naging grupo ba kayo o nagtayo kayo ng grupo? Paano ba? O may grupo na sila, sumali ka? Hindi, nakilala ko lang muna sila, tapos nagra-rap sila. Marunong din ako, sabi ko nagsusulat din ako. Tapos, ayun, muna, kwentuhan, ganito yan, parinigan ng sulat. Hanggang sa nakilala ko si Promdi. Ang pangalan niya pa dati, hindi pa King Promdi yun, ang pangalan niya, Insane. Hindi, NV1. NV1. Ano siya, parang ang tunugan niya nung dati, mga breezy no? Tapos, dalawa lang recording studio noon. Yung kila Prime Tag sa kila NV1. Sa kanya ako napunta. Prime Tag? Tayo na, doon yata nakuha ni Price Tag yung pangalan niya. Yun yung pinsan siya ni Tipsy D, yung Prime Tags. Okay. So, anong grupo niyo sa Bataan? Yung kila Tipsy, Bataan Hip Hop Movement. Sa amin, Bataeños Connection. Bataeños Connection. Kayo to nila Promdi. Bataan Hip Hop Movement tsaka Bataeños Connection. Hindi naman kayo nagkakaaway-away nung kali Tipsy o ka-beef, ganun? Hindi. Pag nagkikita yung dati, nagsusuntukan. Magulo dati. Distrakan, ganun? Oo. Ako, dinidis ko sila. Sila dinidis din kami, ganun. Okay. So, tol, Poison 13 na ba talaga yung pangalan mo noon o may iba ka pang ginamit? Yung may 3 akong pamilihan. Ano? Lahat pangit. Hindi, ano nga, bago mo napunta yung Poison. Kasi tol, curious ako kung bakit ko siya natanong. Kasi way back, alam ko may rapper na Poison 13. Alam ko meron ng rapper na Poison 13 dati. Na sumasali pa ng mga Republic Days. Hindi Republic, parang Philippine Rap Olympics, parang ganun. Hindi ko alam eh, wala akong Bali ang ko niyan, yun nga, yung Poison 13, Skull, saka Markong Bungo. So Markong Bungo kasi Marco pangalan mo. Kumbaga winordplay mo siya sa Markang Bungo, ganun. Tapos logo ng Poison. So kaya naging Poison kasi ginamit mong logo Poison. Asar sa akin yun nung sa school eh. Kasi ang apelyido ko Lacson. Okay. I get it. So Lacson, ginagawang Lason, ganun. Poison. Mga tol, sa mga nakakaalala nung sinasabi kong rapper na Poison 13 dati, paki-comment nyo nga o baka mali ako, pero natatandaan ko kasi may rapper na Poison 13 dati. So nung nakilala kita sa Flip Top, akala ko ikaw yon, pero hindi pala. Saan galing ang 13? Ba't may 13? Paborito ko number. Saka parang community lang din siya sa dapat Poison M eh. Tapos parang pang-ilan siya sa alphabet. Parang pang 13, gano'n. Yun na lang. Wala na masyadong, walang special na kahulugan. Yun lang talaga. So, Poison kasi Lacson. Asar sa'yo, Lason dati. Parang gano'n.
Tas 13 kasi 13th letter of the alphabet, letter M, yung Marco, ganon. Yan. Oh, okay. Malalim din pala talaga yung pinaghugutan ng, ng pangalan mo, ano. So, eto na, tol. Anong mga panahon na nagsisimula kang makinig ng rap? Bago ka pa magsulat, sino yung mga unang influences mo? Gaya nga sabi ko, galing ako sa Mulanay, Quezon. Sobrang late makarating ng mga ah, kumbaga parang sobrang late lahat ng bagay, ultimo sa forma, sa mga tugtugin. Nung araw wala namang internet. So napapakinggan ko lang yung kanta dahil sa yung mga pirated CD. Mga binibenta sa palengke. Gano'n. Tapos parang meron na yung Kawago. May mga kanta ng Kawago, Kailanman, Ayun, yung Paminsan-minsan. Oo. Yun lang yung mga napapakinggan ko, sa yung kay Sir Glock. Yan. So yun lang talaga ang pinapakinggan ko na parang, ayos to, ganda nito, parang tulatin nagsusulat nga ako so ayun, parang ginagawa ko, binabali ko yung yung lyrics nila. Tapos walang trip lang, ganyan. So sila lang ang alam mong mga rapper dati? Kumbaga sila lang paborito ko. Ganun. May mga napapakinggan. Sila yung palagi mong pinapakinggan. Oo. Ganun lang. Parang ako'y dancer ako eh. Parang hindi ko masyadong kumbaga trip ko lang na makinig lang talaga, gano'n. Hanggang sa hindi ko namamalayan, unti-unti na ako parang napapamahal sa ginagawa ko. Parang karamihan lang na-interview kong si Kairam, dancer din daw dati, sabi niya eh. Nung kasagsagan ng mga hip-hopan sa Bataan dati, apakalayo rin yung lugar na yan, nakapunta ako isang beses dyan eh. Nung kasagsagan ng mga hip-hopan dati sa Bataan, may gumawa na ba kayo dito ng ng parang local battle scene o may battle scene na noon? Paano entrada mo? 2000 nagkaroon ng battle rap sa Bataan. 2010 din nung kaputukan din ng Flip Top. Okay. Pero bago mangyari yun, nagpapa-event na yung mga hip-hop doon na freestyle battle, yung may beat, tapos on the spot, tapos bubunot ng topic. Yun, doon ako sumasali nung una. Mga ganun lang. Bumatel ka dyan, bumatel ka ng a cappella format sa Bataan? Oo, iba't ibang liga din. Nagsimula ako doon sa liga nila, hindi ko na matandaan, nila Tipsy, tas ang nakalaban ko agad, si Tipsy. Unang battle mo, Tipsy di kagad? Pangatlong laban ko si Tipsy. So kung sila yung naggawa ng eksena ng battle scene dyan dati, tapos kaakaaway nyo sila, buti pinayagan kayong yung sumali ba? Hindi rin naman din dahil sa kanila, yung mga matataas sa grupo nila, parang yun naman yung mga mabubuti din naman na tao na yung iba kasi yung ibang miyembro yun maliligalig. So mabubuti sila Tipsy, masasama yan? Hindi, kasama yan sa mabuti. Sa grupo namin meron din naman mga ganung mga loko-loko, yun, babanatan sila. Si ka grupo mo rin, no? Sila Gerald M? Hindi kami magkagrupo ni Gerald, pero kami, magkaibigan kami. Okay. Ayaw niya ng grupo. Naman yan, beatboxer naman siya. Beatboxer naman si Gerald. Ikaw dancer. Tapos, ang common ground nyo, mahilig kayo sa music. Bago ka pala talaga naisalang sa Flip Top, kung ano-ano nang tinalunan mong liga. Ano huling liga mong sinalihan bago ka nakapasok sa Flip Top? Yung rap conquer ni Deo. Yung si Sir Deo? Oo. Okay. Pero panahon na yun, wala pang camera. Lang, parang event lang, tapos yun, ganun siya. Tol, may tanong ako sa'yo. Hindi ko alam kung sasagutin mo to o hindi ko alam kung ako lang hindi nakakaalam. Tol, si Sir Deo ba bading? Hindi. Lalaki yun. Nagbabading-badingan lang siya. Oo, parang niya. Ganun talaga siya, trip niya. Buong buhay niya. Kasi ang yan si Deo, organizer yan ng mga kung ano-anong mga, hindi siya talaga hip-hop. Nakilala niya lang si JD. Dahil nga organizer siya, dinikitan siya ni JD. Pinag-organize siya ng event battle.
Oo, gano'n. Pero ang mga ino-organize niya mga yung mga ano, Amateur singing, mga ganyan. mga ano, marami siyang ano, parang marami siyang kaibigan na bading. Tapos, Oh. miyembro niya, siya yung presidente, tapos ano, yung iba may babae, may tomboy, may bakla, gano'n. So, lalaki si Sir Deo? Lalaki yun, malibog nga yun, eh. Pukinang ina nga kasi may mga napagtanungan akong ilang beses. Sinasabi Hmm. nila, bading daw talaga si Sir Hindi, Deo. hindi, lalaki talaga yun, lalaki yun. Hindi yung bading. Okay. So, may battle league sila dati ni JD. Doon ka Ah, huling sumalang bago ka napunta ng Flip Top. Nag-try out ka? mm. Sino mga kabatch mo? Sila Lip ba to? Lanceta, Six Threat Mode. Ah, okay. Gets. So, nung time na yon ang nag-champion na yata nun si ano, no? Sino ba to? Si, dun sa tryouts nyo? Si Lanceta. Si Lance. Central Luzon Division kami. Yun Di yung ba? kay Nico, hawak ni Nico dati. World War. Pero hindi ako nag-World War. Ano, Rekta ako. sino una mong kalaban sa Flip Top after ng tryouts? Rentaw. Rentau? Oh, yun din yung nakalaban ko nung tryouts. Okay. Ano current standing mo ngayon? 29-8. God damn, ang dami mong battle sa buhay, no? Flip top pa lang to. Flip top pa lang. Tol, kasi nung mga time na napapanood, nagsisimula na kita napapanood sa flip top, parang ginagamit mo yung parang tawag dun, Mokojin ng flip top. 'Di ba? Ng battle rap. Bakit? Dahil ba to simply because gusto mong sabihin na lahat ng style kaya mong gawin o dahil pinanindigan mo yung parang sinasabi nila na ginagaya mo yung mga iba't ibang artist kagaya ni Hindi, Mokojin? nagsimula lang naman talaga yun dahil sobrang addict ako sa sa Tekken. Okay? Tapos ayun, parang ang yabang ko, na parang 'pag may kalaro ako sa Tekken, oh, 'di ba sino pipiliin mo? Oo, sino pipiliin mo? Kasi parang, "Hindi, kokontrahin kita," yung mga gano'n. Kinokontrahan. So hindi, sige Mokojin na lang ako. Ang yabang mo nun 'pag Mokojin pinili mo kasi random yun, eh. Oo. Kumbaga kung sino yung gayahin niya, wala ka namang. Parang simply just saying na kahit anong matapat, kaya ko yan laruin. Oo, gano'n mismo. Tapos, sa kabilang banda naman, mahilig akong manggaya. Paano manggaya? Manggayan, parang gagayahin ko yung boses, yung galaw, gano'n. Kung paano sinasabi, kung paano kinakanta, gano'n. So sa battle parang nang mamak ka ng hindi man line pero yung style. Oo, gano'n. Ikaw ba Tapos nagbansag sa sarili mo ng Mokojin ng flip top o may nagbansag sa'yo niyan? ang nangyari talaga diyan, lang, parang sinabi ko lang, parang lang, reference lang sa battle na ginaya ko si Batas. Oo. Mokojin na, parang gano'n lang siya. Tapos parang nasundan, Mokojin ng flip top daw. O sige, Mokojin. So, Gano'n. baga, pinanindigan mo na. O di sige, king ina nyo. Oo, gano'n. Parang sige. Tapos ang ginagawa ko, 'pag may trip akong gayahin na madaling gayahin, Oo. si Tats Maven, okey 'to, madaling gayahin yung boses, gagayahin ko siya, gano'n. Kumbaga pero parang statement din kasi yun na parang tangina kaya ko lahat, 'di ba? Kaya ko lahat ng style. Tapos yun, parang, gayahin ko kaya si Mot. Ang hirap nung ginagawa ni Mot, baliktaran, ano nga lang, trying hard talaga, pero ayun ba, sa kabilang. Pero effective naman sa'yo. Tol, tanungin ko lang, bakit laging naaanggulo sa'yo yung about depression? Hindi ko alam kung saan nagsimula pero nagkaroon talaga ako. Feeling ko dahil sa mga sa asaran ng 3GS. Kasi 'di ba may mga video kami, may mga vlog kami na inaasar nila akong Depressed 13, gano'n. So nagkaroon yung idea yung mga tao saka yung ibang MC na, depressed pala 'to si Poison. Ta's ako, 'di ba hindi ako mahilig ngumiti dati, para akong nakasimangot lang, pero normal ko yun, gano'n. Okay. So ngayon, ngumingiti ka na? Oo, may dahilan na, eh. Tingin nga, tingin. Ay, putang ina, landi! Parang hindi. Parang
napaisip din ako na parang ang pangit nga ng ano, lagi ako nakasimangot. Minsan yung iba parang yabang naman ito, kahit tropa na, parang hindi nila na ano, na parang normal sa akin na hindi nakangiti, gano'n. Tas nakagulo rin lagi sa'yo yung ex mo. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Pero lagi siyang, laging kasama dun sa linya. Tapos, connected siya lagi dun sa depression at pagka binabanatan ka sa depression mo eh. Eh, So, parang anong dating no? Nagreklamo ba sa'yo yung ex mo na bakit lagi ako nadadamay o parang nagre-react ba hindi, siya? tatawa kami pareho, okey kami. 'Di ba, isipin mo kung ako depressed ako, eh, hindi kami okey ng ex ko, hindi kami na minsan nagkakamustahan kami, pero sobrang bihira lang. Alam mo 'yun, So, nung parang na-depress, ang magic na tanong dyan, na-depress ka ba talaga dahil doon sa ex mong yun? hindi, iba yung dahilan kung bakit na ano, personal na ano, masyadong personal na Oo, oo. Kumbaga, ginagamit lang palagi, nakala parang sa relasyon ka na-depress, parang ganun. mm, gano'n. Ano ang dating sa'yo nung, kasi nakikita namin yung ano pag evolve ng sulat mo mula nung nagsisimula ka hanggang putang ina, pagaling ka na ng pagaling. Dahil ba to sa nahahasa ka sa sobrang sunod-sunod ng laban mo o talagang inaaral mo rin? Paano ba writing process mo? Lahat 'yun, eh, 'yun na mismo 'yun, eh. Umabot ako sa punto na parang feeling ko ang bobo ko. Kasi parang gusto kong matuto. So, parang sa trabaho 'di ba pagka nung nagtatrabaho ako, sabi ko sa sarili ko, "Hindi ko kaya 'to." May mga trabahong pinasok na parang hindi ko kaya, pero nung nandun na ako, na madali lang pala nung tumagal ako. So, ang kailangan ko lang pala laging gawin. So, ang ginawa ko, nanghihingi ako ng battle kung kani-kanino sa mga tropa. Kasi gusto ko bang ano, ta's bigay todo 'yon. May Ah, mga laban kasi ako na sa underground, sa amateur na na parang ano, parang sayang 'tong linya na 'to, pang flip top 'to. mm. Ngayon ang ginawa, sige gamitin ko na. Ngayon dahil nga nagamit ko na dun, so alam kong malakas yung linya na yun. Ang mangyayari nun, sa susunod na laban ko, feeling ko mahina na yun. Hindi naman totally mahina, kailangan makaisip ako ng mas malakas pa dun. So dahil lagi akong bumabattle, ganun paulit-ulit. So, lagi kong iniisip na kailangan makaisip pa ako ng ganito, kailangan madagdagan pa yung ideya ko tungkol sa ganito, hanggang sa umabot na sa punto na ayun, parang nagamay ko na siya kung paano gawin at kung paano yung may formula ako kung paano siya ano, isipin na hindi ko kayang sabihin, hindi ko kayang ipaliwanag talaga. Sa isip ko lang, parang ang hirap, hindi mo kumbaga kahit sa mga kapwa ko MC 'pag pinaliwanag ko, hindi nila ma-gets kung paano ko ginagawa. Na Kumbaga may sariling process ka sa utak mo na kahit ikaw hindi mo kayang i-explain. oo, pero ano siya na nakikita ko siya. Meron akong ano imaginary chart. May chart ako sa isip ko, Oo. isusulat ko siya, sa drafts ko. Tas pag tiningnan ko yun, parang nakikita ko na yung chart tas may nagsasanga-sanga siya, gano'n. Kaya kumbaga parang natatagpi-tagpi, natatahi mo siya ng halos perpekto dahil dun sa... Oo. Ano siya, hindi ako nagsusulat ng isang kunyari round 1 tatapusin ko. Wala akong gano'ng ano, round 2 ito naman, hindi gano'n ako magsulat. Ano ako, ideya lang, punchline lang, wala pang rhyme. Naiipon yun ng naiipon. Hanggang sa Tas tatahiin mo na lang. sa sobrang dami niya, may mga hindi sinasadya na magkokonekta. Tapos saka ko ira-rhyme. Yun Huli naman sa'yo yung yung rhyming, pinakahuli mo yung rhyming. kasi feeling ko mayabang ako sa rhyme, eh. Feeling ko kahit anong bagay, kahit anong salita kaya ko i-rhyme, gano'n. So hindi ako Ah, nangangamba na magtugma ng kahit anong salita. Sige, bigyan nga natin ng example to si Poison ng memorable. Miserable. Ano ba? Hindi multi yun. Wag naman kasi Tagalog lang. Dating na linya gano'n. Yung miserable. Hype ka. Sabi nga, so tol, gusto ko malaman kasi yung mula sa pagiging dancer tapos hanggang
Gumagawa ka lang ng sarili mong lyrics sa pagbali-bali ng lyrics ng iba. Paano mo natutunan na puta? Kasi ang galing mo mag-multi, pare. So, paano, yun, inaral mo na yun, syempre. Multi pala tawag dito, mga ganun-ganun. O, ginagawa mo na siya dati, hindi mo lang alam yung tawag. May ganun. Ang tawag namin dati, tugmahan. Nagsimula yun nung napakinggan ko si Eminem. Tapos wala talaga ako naiintindihan sa sinasabi niya. Pero, bakit? Kasi English o dahil mabilis? English, mabilis, tapos bata pa ako. Okay. Parang lanseta yun bata pa ako. Tapos, pero ang sarap sa tenga. Sobrang sarap sa tenga na parang hanggang sa napakinggan ko si Looney. Yeah. Yan, mas naging malinaw sa akin kasi Tagalog. So, kumbaga parang puta, ito pala yung yung multisyllabic rhyming, parang gano'n. Tapos bukod sa rhyme niya, ewan ko kung napapansin ng iba, yung dulo, bukod doon, hindi lang yun naman yung rhyme na ginagawa ni Looney, meron pang internals. Kumbaga parang may rhyme pa sa gitna na napansin ko yun. So, yun yung inaral ko. Na parang, kailangan hindi lang pala tugma yung, ganun ka-advance, na parang, hindi lang dulo yung magtutugma, kailangan pati yung gitna, ultimo yung nadaan ng salita lang magtutugma. Kasi dati, ang typical, dulo-dulo lang ko, mo, lo, ro, ganun di ba? Ganun. Tapos hanggang sa, sabi ko, nung inaral ko siya ng inaral, sabi ko, parang meron akong in-apply na parang, hindi ko alam kung meron din yung iba. Yung pinagra-rhyme ko pati yung consonant saka yung vowel. Yung vowel, normal yun. Yung consonant, pinagra-rhyme ko. Tangina, baliw ka na nun, no? Parang, hindi ka na baliw, kakaisip, nung ganun. Buti nga, hindi. Pero feeling ko papunta na dun kasi hindi ko na matigilan. Tapos, kahit naglalakad ako, nagsasalita ako. Tapos, nagagalit na sa akin si Gerald. Uy! Parang tangan, pinagtitinginan na tayo. Siyempre, kami magkakasama, maglalakad kami, nagkikwentuhan kami. Tapos ako, ganun. Alam yun, bubulong ako. Tapos nag-iisip ako ng hindi ako makausap ng normal. Ganun lang. Puta na. Paano mo siya, bago ka nag-battle rap, sabi mo kanina may mga ilang trabaho kang pinagdaanan. Ano ka ba bago nag-battle? Ano ba? Sa factory ako nagtatrabaho Saka, kung saan, naging kargador ako ng sa bigasan, sa appliances ng tito ko, na naging malaki ako sa pabrika. Hindi ka nagtinda ng mga pagkain sa bus, hindi ikaw yon. Hindi ako. Alam ko yun. Kamukha ko yun. Gago, sobrang nag-trending yun kasi kamukha mo. Ang dami nagtag sa akin. Kay ko nakita yun? Kay Badang ko yata nakita yun Ako din. Pero ang dami po, mga iba pang nag-upload. Anyway, tol, so sobrang dami mong pinagdaan ng trabaho. Ano yun? Parang bigla ka na lang huminto, sabi mo, tayo na mag-focus na lang ako sa battle, ganun. Hindi naman, nagtatrabaho pa rin ako noon. Nung mga time na yun. Hindi, pero kasi ngayon, I'm sure, parang full-blown na battle MC ka na lang, wala ka ng trabaho. Ngayon, nitong mga, pandemic. Totoo bang nagkaroon ka ng tubigan, na may tubigan ka ngayon? Oo, may nagkatubigan ako, pero ngayon, binitawan ko na siya stress Ang daming problema din nangyari. Yung tubigan na yun na angulo sa'yo, naririnig ko lang din sa battle na parang poison water, yung mga ganun-ganun. Na parang, parang... Hindi naman poison water pangalan ng business mo. Hindi, P13. P13. But pag binuo mo, pangit pa rin Poison 13 water, no? Oo. Diba? Ang kulit nga kasi parang yung mga naiisip kong business parang masyadong malabo para sa akin kasi mahilig ako magluto, street food. Kumaga may cart ako, may food cart ako, tapos puro pagkain. Tapos sino may-ari? Si Poison. Alam mo yun? Utang ina, Poison Karinderya, no? Mali. Diba? Yun, gusto ko magkaroon ng karinderya. Kaya lang, ang labo parang, ano yun? Poison pa.
So, parang mali eh, mali eh. Mahilig ako sa pagkain, mahilig ako magluto, tapos ganun yung ano, pangalan ko. Pero tol, balik ko lang ng konti sa Bataan kasi yan si Gerald M gumagawa na rin ng sarili niyang pangalan sa music. Ikaw established na yung pangalan mo sa battle rap. Si Tipsy D may bukod sa nakilala sa battle rap, may ginagawa na ring shit sa mga tipsy deals, whatever sa luto-luto. Ikaw, may matatandaan ka pa bang mga doon sa lugar nyo o na nagkapangalan din sa kung ano man? Mga nagkapangalan na Kung saan? artist, Oo, artist. marami, pero ano eh, hindi masyadong ano eh, hindi kumbaga parang hindi masyadong mga kilala. Kumbaga local lang. Doon lang sa Bataan lang. O, Hindi siya kagaya ninyo na lumabas sa Bataan na nakilala. Ang nakakalungkot kasi mga hindi nagtuloy. Parang tumanda, gano'n. Tapos kailangan mag-focus sa pamilya, sa ano, sa trabaho. Yun nga yung pumapatay ng oportunidad minsan yung obligasyon tsaka responsibilidad din, no? Di naman kasi natin masisisi. Aminin natin, hindi natin sigurado eh. Ano mo yun? Kahit kahit gaano tayo kagaling, parang ano eh, parang roleta eh, pag nabunot ka, nabunot ka. Eh ang tanong sa isang buong bilog, isa lang mapipili diyan eh. Di ba? Ngayon ang daming hindi. Sobrang napaka-unpredictable din kasi nitong eksena na iniikutan natin, ng mundo na iniikutan natin. Minsan kahit gaano ka kasipag, yung spotlight pag hindi tumutok sa'yo, hindi tututok sa'yo eh, no? Yun din yung mga nakakalungkot na parte. Sabayan mo pang tinatawag nilang meta na siyempre nagbabago yung ano kada lumilipas yung panahon. May mga magagaling sa ganung style pero hindi na siya bagay sa ganitong panahon. Alam mo yun? Totoo rin. Kailangan marunong mag-adjust yung artist kung paano niya ibabalanse yung sining niya sa paglipas ng panahon kasi Pero ang galing din na yung sinabi nga na Mokujin ng flip top. So basically, parang sinasabi rin doon na kaya mo mag-adapt. siguro dahil din sa ano ay hindi naman yan eh parang yung panahon na, 'di ba? Yun yung parang doon ko kinukumpara lahat ng nangyayari sa battle rap, sa music na nagbabago yung panahon eh. Kumbaga mananatili ka bang sa keypad na lang eh may touchscreen na. Parang ganoon eh, parang alam mo yun, yung mga tradisyonal na sa totoong buhay, minsan hindi na talaga hindi na pwedeng mangyari o gawin eh. Kumbaga, hindi naman natin kinakalimutan pero kailangan talaga sa paglipas ng panahon sumasabay ka, umuusad ka din, hindi ka pwedeng nandun nga lang. Yun din naman yung pinapaliwanag ko sa ibang tropa parang na nagsaself-pity na bakit kaya ganun, ginawa ko naman lahat ganyan. Hindi, minsan kasi ginawa mo lahat pero hindi mo tinuklas yung mga dapat. Parang ganun. Pero may pelikula ako napanood na hindi mo ginawa lahat. Kasi kung ginawa mo lahat talaga, may nangyari. Parang ganun. So, parang marami kang ginawa, pero hindi mo pwedeng sabihin ginawa mo lahat. Yun, doon. Magandang ano yun. Magandang ano yun. Ang galing ko ba doon? Oo. O ano? Hindi, kasi minsan talaga makapasabi ka na lang sa sarili mo na ginawa ko naman lahat. Yung pala yung tamang salita doon. Hindi mo ginawa lahat. Marami ka lang ginawa, pero hindi lahat nagawa mo. Okay, maganda yun. Magandang aral sa buhay. Tol, pag-usapan natin ng kapiraso yung 3GS. So, nung nagsimula kang pumasok sa Flip Top, may 3GS na. Sumali ka doon. Inimbita ka ba o ikaw ang proactively gusto ko sumali dyan sa 3GS? Ako, wala pa ako sa 3GS. Feeling ko magiging 3GS na ako. Kasi may kaibigan ako dyan na matagal na. Na hindi pa rin siya 3GS, kaibigan ko na siya. Kalaban ko na siya sa freestyle, ganun. Sino to? Liljan. Okay, rest in peace, Liljan. 2011 pa lang magkaibigan na kami, magkakilala na kami. Bumababa ako ng Parañaque pag may event sila. Tapos, freestyle kami doon. Ayun, ganun. May 3GS pa ba?
sa puso na lang siguro. Sa puso na lang. Pero parang wala na. Kanya-kanya na eh. Okay ba kayo ni Shernan? Okay kami. Usap kami, syempre. Kasi tol, isa yung 3GS sa pinaka nag-dominate ng flip top. Pwede nating sabihin ganun kasi sa dami ng battle na halos laging may 3GS diyan. Paano nyo tinake yung, syempre, ang dami ng bash na parang mga squatter, tinawag kayo mga squatting, mga ganyan, ganun. Saan ba nagsimula tong pagtawag sa 3GS ng squatter o ng squatting? Parang ayun nga, gaya ng mga sabi ko, may mga video, kahit sa flip top mismo, sa battle din, alam mo yung astahan ng ng mga squammy. Para ang sarap eh. Ang saya eh. Yung pang mga bayaw na pinaninindigan na lang din na salitang kalye, yung kilos, yung gano'n. Parang mas masarap mandurog sa battle yung gano'n eh. Tapos pag ang kaibahan naman sa ibang bunga battle na pagbaba ng stage hindi na gano'n. Yun ang kaibahan namin. Pagbaba ng stage kupal pa rin. Ayun. Kaya siguro na siyempre napapanood ng mga fans ng mga hanggang sa nagkaroon na ng inis, yung iba na parang hindi na nakakatuwa. Siguro gano'n. Pero kami naman kasi ginagawa lang namin yung kung ano kami, yung sino kami, Yung gano'n. natural na kayo. Oo, natural siya. Oo. Masaya lang kayong magkakasama, ganun. Asaran. Bakit bayawan tawagan nyo? Yun, hindi ko rin alam kung bakit kasi nakapasok ako ng 3GS 2018. Kumbaga, pagpasok ko yun eh. O sige, bayaw. Parang trip lang din siguro nila na kasi ang daming tawagan na na nagawa ng mga tropa eh, na parang siguro yun yung naisip nila na Meron pa kayong timpinsan dati. iba pa yun. Ano naman yun? Yung mga tropa dito sa Cavite, kasi di ba parang Pisan, yun yung tawagan naman dito. Pisan. Tapos itong si Lip, mahilig sa sa 2K. NBA. Tapos NBA. Parang naglalaro sila. Tapos ang gamit si Cousins. Tapos Pisan. Yung pinsan na yung tawag ng lahat hanggang sa team pinsan na. Kumbaga, doon nang galing yung pinsan kasi cousins yung ginagamit ni Lip. Oo, kasi tapos trash talk niya yung kalaban. May napanood akong isang video na prank dati na pinarank kayo ni Shernan na parang galit si Shernan, inaaway kayo. Kayo yun, di ba? Ako. Ikaw, oo. Tapos parang doon nag-start yung parang mga shit na takot ka daw kay Shernan, mga ganun-ganun. Ano ba yun? Parang, alam mo naman yun, nakarating naman sa'yo yun, di ba? Nakikita mo naman yun. Na takot ka daw kay Shernan, na parang binabata-bata ka lang ni Shernan, ganyan. Paano mo tinanggap yun? Alam ko naman yung totoo eh. Parang, yun nga yung hindi alam ng iba na parang mayabang daw ako sa battle. Hindi ako mayabang sa battle. Napakabait kong kaibigan. Kumbaga, malambot yung puso ko. So, kumbaga, hindi takot o anuman. Ako eh, parang, mahal ko yung mga kaibigan ko. So, akala ko naman totoo na, ganun. Kumbaga, hindi ako, sa madaling salita, hindi para pag may mainit ang ulo, hindi para sa bayan. Kasi kilala ko naman sarili ko, pag ako naman yung mainit ang ulo, sila naman yung hindi sumasabay sa akin eh. Parang gano'n. Kumbaga, abutan lang sa tropahan, ganun. Ang kaibahan nga lang kasi, ako laging binibidyohan. Kasi, alam nilang madali akong pagtripan eh. Alam mo yun? Malambot puso mo, pero pagtripan natin si Poison. Ayun, gano'n yung nangyayari. So tol, after nung mga away-away, umalis si Shernan sa 3GS, nag-leave siya sa GC, ganun. Ano na nangyari sa 3GS, tol? Ayun, nung nag-leave siya, hindi na naging active yung GC, wala na nag-chat. Tapos nagkaroon na ng kanya-kanyang galaw. Kay Ram, kay Mot. Diba? Parang ako, hindi naman ako lumayo, pero hindi na ako sumama. Kasi kanya-kanya na rin eh. Si M-Site may Motus, si Pistol may si Shernan may Pulo. Alam mo yun? Kumaga na-focus sa kanya-kanyang galaw.
Totoo ba yung sabi-sabi nila na ang dahilan daw bakit nagkawatak-watak ang 3GS, ikaw daw may kasalanan? Totoo. Wala ako wala akong issue, eh. Hindi naman ano, eh, parang hindi natin puwedeng sabihin na meron talagang specific na taong may dahilan. Kumbaga ang nakikita ko diyan lahat naman ng samahan nag-aano, nagtatalo-talo, nagkaka-anohan. Siguro, hindi napag-usapan or may mga ilang miyembro na parang ayaw itama o ayaw nilang maitama sila, gano'n, parang gano'n. Grabe ka naman kay Shernan. Uy, wala naman akong sinabing hindi kumbaga lahat. Siguro ako din, alam mo yun, Pero syempre, lahat. yung normal na maliit na grupo nga may nag-aaway-away, lalo pa kayong napakadami nyo. 'Di ba? Siyempre ako katulad ko, ako may nakaaway din ako, may nakatampuhan din ako, na imbis na, mag-usap, hindi ko kinausap, sumama loob ko. Tol, 'Di ba? ano ba, hindi, pero tinry nyo na ayusin o maayos kayo o itry buuin ulit o after nung mga away-away, hinayaan nyo na? Yun nga yun dun pumapasok yung sinasabi ko na hindi na napag-usapan. May, dapat noon pa lang napag-usapan na. Kasi sa puntong 'to, parang ano, eh, parang Too late. oo, huli na. Masyado ng malalim, masyado ng, malaki yung sugat. Grabe, no? Pero But kasi sa nakikita ko, parang minsan ang aasar si Shernan sa inyo eh. Parang pag may battle, kanina bang battle yun yung may video yung sinabi, yung tawag niya daw doon pag mga battle sa M-Site, lalabay battle ba yun? Sa M-Site ba yung sinabihan niya noon? oo ata yung ano, yung laban nila ni Plaridel. Oo, yung nakaupo siya doon sa camping chair, sabi niya, ito yung mga gusto kong battle, lalabay battle, nakakatulog ako dyan eh. Ewan ko kay Asi, trip niya si M-Site, eh. So, I mean, from galing ng Team SM sila dati, parang Yun, nakakalungkot din kasi 'di ba parang sila yung ano, eh, yung dikit talaga, eh. Kasi sa 3GS may mga dikit-dikit, may kanya na ano, eh, duo, eh, 'di ba? nag-dos por dos ka ba? Hindi, Tangina, sa sobrang dami mong battle, hindi ka nag-dos por dos. hindi ako puwedeng ikampi. Bakit? Oh, 'di ba? Nasa iyo yung problema. Oo nga 'no. Hindi, hindi iba kasi yung ano, yung writing process ko na hindi siya puwedeng hindi ako puwedeng may ano, kasi ano ako, eh, mapagmarunong ako, eh, parang hindi ko alam ko yung kilala ko yung sarili ko. So, kapagka hindi ko trip yung sulat na kunyari magkakampi kami nito, tapos ngayon hindi ko trip yung sulat niya, eh, gusto niya yun, hindi kami magkakasundo. Rate My Bar would like to thank the following sponsors: Crown Manila, Shift Clothing, Master Garage, DRK Sportswear Caloocan, Walsi Coffee, ang El Paborito na coffee shop in Marikina, Carbogetti by Austrias, Obando. If you can choose between carbonara and spaghetti, there's Carbogetti by Austrias. Saka yung kung kailan ako hindi ako ano, eh, wala akong oras hindi ko binibigyan ng oras talaga yung sarili ko kung kailan ako walang schedule. Kung kailan lang ako ganahan. Hindi ko pinipilit sarili ko. 'Pag ayaw ko magsulat, eh, ayaw. Minsan, Pag tol, may mga battle ka na mabilisan eh. Halimbawa, battle ka ngayon, tapos bukas may battle ka na naman no, sa isang ano. Paano yun, meron, tol? Masasabi mo ba na magaling kang magsulat o mas magaling kang magkabisa? siguro mas sa pag-ano ako, sa pagsusulat. Yung pagkakabisa kasi, normal lang siya na ano, eh, na hindi ko siya puwedeng sabihin na magaling ako magkabisa kasi, 'pag nagsulat ako, kunyari halimbawa nagsulat ako ngayon ta's ang nasulat ko 8 linya, halimbawa 8 linya, tapos pahawak ko sa'yo 'yan. 'Pag in-spit ko pagka kakasulat ko lang, kaya kong i-spit 'yan ng buo, Ikaw eksakto. nagsulat eh. Oo. Pero pero, bukas hindi na. Hindi ko na kabisado yun, hindi ko na alam. So, 'pag Oh. fresh lang,
So, ibig sabihin, kaya mo magsulat ngayon, tas mamaya yung battle mo, pero bukas di mo na alam yan. Ganun. Galing din, magaling din. Diyan ako nabibilib sa mga battle MC eh. Yung una, maraming bagay akong kinakabiliban sa battle MC. Unang-una yung kaya ninyong magpigil ng pagkapikon. Pangalawa, yung bukod sa writing process, given na yun eh, yung pen game. Pero yung pagkakabisa, parang minsan kasi ang daming factor ng distraction eh. Lalo pag yung crowd, ang dami, ang ingay. Pagka inuulol ka pa ng kalaban mo. Di ba? Pero ang nakikita ko naman dyan parang sarado. Sarado yung damdamin ko. Hindi ako nasasaktan sa battle eh, yung mismo. Nasasaktan ako pag tapos na. Ha? Talaga ba? Parang Pag halimbawa. na-absorb, pag nag-sink in na sa'yo yung mga pinagsasabi. Oo. Ganon. Kasi parang ang gusto ko mangyari, matapos ko yung trabaho ko. Kasi alam ko malakas sulat ko eh. So hindi ako pwede maapektuhan. Kaya nasasaktan ako kapag sobrang sakit talaga ng sinabi pagkatapos na ng laban. Parang tang-ina nun ah. Kogi doon, sakit doon ah. Doon ako na, hindi yung sa mismong laban. Tol, sobrang dami mong battle. Ang current standing mo ay 29-8. Di ba? Sa lahat ng mga naging battle mo, bro. Sa flip top lang ha. We're talking about flip top lang. Sino ang pinaka-memorable na nakabattle mo? Whether it be natalo ka, nanalo ka, o kahit ano, basta naging memorable siya sa'yo. Siguro, si GL. GL, ayun. Ito yung may kutsara. Bakit yun? Walang naniwala. Na kaya mo si GL matalo? Araw-araw may nagbabanta sa akin, araw-araw may nagchat sa akin na Ano nagbabanta? babanta, tain mo, ganyan. Ang daming galit sa akin. Oo, pero hindi naman eksaktong kumaga, pag nakita ko yung mukha mo, babasag mo, mga ganun. Alam mo yun, anong kasalanan ko, nakalaban ko lang naman si GL. Paglabas ng lineup, hanggang araw-araw may nagchat sa page ng kung ano-ano, tapos, alam mo yun, dadarag, tapos, parang sinisira yung diskarte ko, parang gano'n, para hindi ba kakampi rin ni GL yun? Para mabasag yung moral mo? Sa mga yun parang, hindi rin naman gusto ni GL na may gumagano ng parang nakakasira nga rin sa kanya yun, kung tutusin. Parang knowing GL sa personality niya, parang hindi naman siya magagaganon. Mismo. Tapos yung mga fans niya parang sobra naman yun na parang umaabot sa punto na ganyan kayo. Lalo na nung natalo ko si GL. Akala ko matatapos na eh. Parang sila yung dahilan kung ba't ako gigil eh. So, kailangan kong talunin si GL dahil ginaganito niyo ako eh. Wala akong mapagbubuntungan ng galit ko eh. Si GL na lang, parang sa laban na lang namin. Akala ko pag nangyari yun, okay na, napatunayan ko na sarili ko. Hindi pala, mas lalo kong sinira sarili ko sa kanila, parang ganun. Let's talk about yung battle mo kay GL na yun kasi napanood ko yun eh. Alam ko na andun ako nun eh. Yung kutsara, ginamit mo siya kasi parang yung previous battle niya may Zoro na hinihintay, something like that. So inangle mo yun, ni-reference mo para dun sa kutsara. Tama? Kasi naalala ko yun eh, nung unang bunot mo, nagpanggap kang nalaglag. Hindi naman nalaglag, nasa bulsa mo pa rin. So inulit mo siya. Pero sa angulo ng fan, kasi pag tinignan mo siya dun sa angulo ng fan, hindi nila kita. Hindi nila kita yun. Galing nun, putang ina. Sabi ko, tangina. Uy, sabi ko may props. Ay, hindi nalaglag. Alam ko na may props ka bubunutin na sinadya mo eh. Kaso, sabi ko, hindi nalaglag. Kukunin niya uli. Tapos nagpanggap ulit nalaglag. Pero pagka nado ka sa fans, hindi mo kita na pangalawang hugot yun. Dito yung yung nasa kanan ko yung nasa kaliwa yung crowd eh. Given yung way ng pagsusulat mo, magaling ka magsulat eh. So, kumbaga sanay ka na sa ganyan. So, masasabi mo bang mas nag-exert ka pa ng effort kay GL para talagang matuspok mo siya ng husto doon? Oo, ang dami kong sulat. Ang dami kong round. Paano marami kang round? Ano ata yung round ko? Yung rounds hanggang 5. So, namili ka na lang ng gagamitin?
Oo, yung may anime talaga ako doon eh. Tapos di ako nag-anime, di ba? Ito ba yung Depende. dito ba yung battle na yung anime reference na sinabi mo na bibigyan kita ng battle na hindi kayang i-breakdown ni Looney? Yung ba yun? O sa ibang Oo. battle yon? Doon yun, doon. Doon yun, Doon no? yun. Tapos pagkatapos ko sabihin yun, di naman ako nag-anime, di ba? Bakit mo sinabi yon? Kasi every time ba na magbe-break it down si Looney, hirap siya sa anime pagka anime yung ginagamit ng battle MC. Minsan Oo. hindi niya Oo. nadadissect. Kaya parang sobrang kabisado ko si Lods eh. Lahat ng video may pinapanood ko. So pag anime hindi niya gets. Pero pag mga movie, mga ano mo yun alam niya. Sa yung mga ibang bagay na mas mahirap para sa mga normal na taong malaman. Pero pag anime hindi niya talaga alam, wala siyang idea. Ganun. Partida si Abra, mahilig mag-anime sa lyrics yun, di ba? Mm. Okay. So tol, nakapag-break it down ka na ba? Oo. Okay, nakapag-breakdown ka na. Curious lang ako. So dun sa battle nyo ni GL, sabi mo mas nag-exert ka ng effort. Ito ba ibig sabihin ba nito mas na-pressure ka nung si GL na yung makakalaban mo? Hindi. Hindi ka na-pressure. Ano eh, parang mas ginanahan ako. Hindi, alam mo yung tunog mayabang siya kapag sinabi kong pag sinabi ko to, pero ito talaga yun eh. Alam mo yung yung sinasabi na nahirapan, si GL ang pinakamahirap ng nakalaban kasi siya yung pinakamatalino, pinakamagaling. Aha. Hindi, siya yung pinakamadali na isipan. Mahirap siya kalaban, pero ang dali niyang isipan ng ideya. Doon ako nahihirapan sa ideya eh. Okay. So, Ano? okay. Given that using that answer and that logic na sinabi mo, bro. So sino ang pinaka nahirapan kang kalaban? Syempre, I'm sure meron. Oo. Si Zaki, si G-Clown, si Batang Rebelde, Sensei. Lahat ba to panalo ka dyan sa mga yan? Hindi. Si Saki talo ako sa sunugan yun eh. Si G-Clown talo ako. Si Batang Rebelde panalo ako. Si Sensei panalo ako. Now, bakit? Bakit mo sinasabi mo ba yan dahil natalo ka kaya sinasabi mong doon ka nahirapan o sinasabi mo kasi bakit ka nahirapan sa kanila? Hindi dahil panalo o talo kasi panalo din naman ako kay Batang Rebelde sa kay Sensei eh. Kumaga ang talo lang doon yung kay Zaki sa yung kay kay G-Clown. Nasasabi ko siyang mahirap siyang sulatan kasi ang hirap nilang isipan ng ideya. Wala akong ideya. Hindi nanganganak yung ideya. Parang ayoko ayoko nag-aanggulo ako ng typical na kung mag-aanggulo man ako ng generic, makakaisip pa rin ako ng mas mabigat dapat. Sa kanila wala talaga. Kahit sobrang may mga gasgas na anggulo na kapag ginamit mo pwede pang pwede mo pang palakihin yung butas eh. Sa kanila wala talaga na kapag ginamit ko to sobrang walang kwenta lang. Dahil ba yan hindi mo sila masyadong kilala o hirap kang mag-research ng anything tungkol sa kanila? Kasi si G-Clown, minsanan lang bumatil yan. So parang mas hirap yung angulo sa kanya. Paano ba? Siguro pwedeng ganon at pwede ring nagamit na lahat. Hindi ko alam kung paano magiging epektibo sa tao. Kasi pag nagsusunod ako, ginijudge ko din siya kung paano yung magiging judging kung ako yung judge. Kung isa ako sa So hindi ko nakikita na malakas tong linya na to, gano'n. So pag nag-iisip ako ng mga ideya tungkol sa kanila, sabi ko, okay ba to? Sapat na ba to? Feeling ko hindi eh. Pag pinapanood ko nga yung mga laban na yun, sabi ko, hala talaga, ang pangit talaga ng ideya ko. Ang maluwid pa nun, yung ibang mga linya doon, akala ko okay na, hindi pa pala. So, tama nga yung kutob ko na hindi sapat yung ganung linya. So, hindi mo ginawa lahat? Marami ka lang ginawa?
Lakas talaga nun. Tol, sino ang kung alam ko ang cliche nito kasi palagi may nagtatanong nito. Kung meron kang dream match o gusto mo makalaban balang araw, sino? Dati meron ngayon wala na eh. Ang sinasabi ko sa sarili ko na kahit sino na lang parang, kasi pagka meron akong gusto makalaban, parang ang daya ko nun eh. Kunyari, gusto ko makalaban. Bakit? Siyempre, nag-iisip na ako ng ideya nun. Kumbaga sa utak mo may tumatakbo na. Oo. So, hindi ko na, kumaga parang madaya ako na kasi may ganun akong, kasi may dream match ako. Ang gusto ko nga, masubukan yung sarili ko, yung magugulat ako na, eto kalaban mo. Uy, sige, ngayon pa lang mag-start. Hindi kagaya nung mayroon talaga akong gustong makalaban. Pero dati, si Batas. Gusto mo makalaban si Batas? Dati. Bakit si Batas? Idol ko din si Batas eh. Nalalakasan ka ba sa mga sulat ni Batas o gusto mo lang may mapatunayan na natalo mo si Batas? Trip ko talaga yung style niya. Tapos, yun nga yung una kong ginaya eh. Yung Moko Jin. Oo nga, di ba? Yung... Sa lahat ng mga Minoko Jin ko, siya yung perfecto. At kumbaga, ang daling gayahin. So parang naisip ko na, paano kung dumating yung panahon na maglaban kami? Tapos, pareho kami ng tunog. Ano kayang magiging resulta? Gago, ang kulit nun. Di ba? All 3 rounds, ganun gagawin ko. Malay mo, nanonood si Mark ngayon. Mark, gusto ko rin makalaban ni Poison, no? Malay mo, sa pagbabalik ni Mark sa Pilipinas, ikaw ang... Sana. So, bukod kay Batas, since alam naman natin na si Batas ay malabo nang mangyari yun dahil wala na siya dito at mukhang wala na siyang balak, sino? Siguro nakakalaban ko na. Si GL. Talagang gusto mo siyang makalaban. Tapos ngayon, sino ba? Wala akong Tawag dito. Sumasali ka ng Isa Buhay, di ba? Ngayon, nasa Isa Buhay ka. Semis na. Kung sakaling papalarin ka dyan, yun na yun. Ito na yung una to. Kasi kaya ako siya natanong, parang sa dami niyang battle na yan, long overdue eh. Parang yung kay Lipcram. Ang dami nagsasabi dapat nakuha na ni Lipcram yun, etc. Kasi sobrang tagal na ng panahon na bumabattle siya, parang deserve niya yung ganun. So tol, ikaw, anong masasabi mo dun sa ganun na dapat isa ka rin sa champion ka na o feeling mo hindi pa panahon? Hindi, parang hindi ko naman nakikita yung salitang hindi pa panahon. Kasi parang nasa iyo yun eh. Nasa iyo yun kung Kung ginawa mo lahat. Galing Naipapasok ko pa rin talaga. Ayun, papasok ko yan. Parang, pagkatapos kasi ng laban, natalo ako. Doon ko makikita na hindi ko nagawa lahat. Na, alam mo yun, kulang pa eh. Akala ko yun na yun eh. Diba? Ang nangyayari kasi, natatalo ako. At nung mga nakaraan, semis, nag-choke ako. Alam mo yun, sayang. Paano kung hindi ako nag-choke? Yun yung tanong ko sa sarili ko, nanalo kaya ako hindi ako nag-choke? So, huling laban mo, kanino? Unico. Laglag si Unico. Sa kabilang bracket, sino yung umangat? Si Kilan, saka si Shay. So, nanalo si Shay. Okay. So, kayo maglalaban ngayon ni Shay? Hindi pa. Muna. Kabila sila eh. Ang magkalaban, si Kilan, saka siya. Ang kalaban ko si Manda Baliw. Okay. So, aabot kayo ni Manda Baliw kasi natalo niya si Sak. Oo. Ang dami rin nagtaka dun. Ang dami rin nagulat dun na natalo ni Manda si Sak. Diba? Pero sabi naman ng mga tao na nakapanood, wala kasi ako nun eh. Sabi, wala daw pagkakalat na nangyari kay Sak. Hindi daw nagpabaya si Sak. It's just that masyado lang daw malakas din yung mga binitawan ni Manda. Siguro. Ano bang, bilang nandun ka, anong masasabi mo? Malakas talaga si Manda eh. Simula hanggang dulo eh. Hindi mo makakaila.
Kaya lang si Sak, sobrang lakas ng round 1 niya. Tapos, malakas pa rin naman yung 2 at 3 niya. Lalo na kung iintindihin talaga. Kaya lang, parang hindi na siya katulad ng round 1. Parang bumuo siya sa round 1. Ewan ko ganun yung dating sa akin. Nag-judge ka ba? Isa ka ba sa nag-judge doon? Hindi ako pwede mag-judge kasi nasa isa buhay din ako. Oo nga pala, no? Pagka isa buhay, hindi pwede. Hindi Ano pwede siya, alam mo yung parang sobrang taas ng ginawa mo nung round 1 eh. So, dapat pataas, hindi yung pababa. O dapat siguro kung feeling niya pinakamalakas niya yung round 1 niya, yun yung hinuli niya, parang ganun. Parang ganun. Parang hindi niya sa battle, bukod sa coin toss, ganyan, ano ang pinakagusto mo? Ikaw yung una? Ikaw yung susunod? Ako yung pangalawa. Kasi para sa'yo yung last say. hindi rin tungkol doon. Para matansya ko kung kaya ba ng linya ko. Ng round ko. Kunyari, babara siya ng round 1. Siyempre, ako yung kasunod. Ngayon, alam ko yung sulat ko eh. Parang, okay. Kaya niya yung round 1 ko. So, kailangan kong galingan sa delivery. Anong kailangan kong i-adjust. Okay. Or yung sabi mo nga, minsan nagsusulat ka, mga 5 rounds. Alam mo ano gagamitin mo. Kumbaga parang ganun. Hindi, isang beses ko lang ginawa. Yun kay Gia lang. Patapos nga ng isang round, hindi ko na, nahihirapan na ako. Yung pa kayang, kay GL talaga kinailangan kong gawin yun para may mahuhugot ako. So ito yung tanong, tol. Walang plastikan. Given na si Manda yung susunod mo makakalaban at given na malakas yung last performance niya kay versus Sak Maestro, sa tingin mo, tol, tatagos ka kay Manda? Alam naman nating tsempuhan, swertihan at talagang pagalingan din yan. Pero ikaw, base sa pagkakakilala mo kay Manda at base sa kumpiyansa sa sulat mo, tingin mo tatagos ka kay Manda? Yun ang gusto ko. Siyempre. Oo, pero hindi ko never akong nang underestimate ng kalaban kahit na sino pa yan eh. Kahit sa amateur league. Tinitingnan ko pa rin na parang ako yung kasi eto totoo to. Lahat ng nakakalaban ko lumalabas sa A-game. Sorry? Lahat ng nakalaban ko lumabas yung A-game. Lumabas yung A-game nila o mo? Nila. Okay. A-game ni Saki, A-game ni Sensei, A-game. Alam mo yun, lahat ng nakakalaban ko sobrang kunyari, eto lang yung last nila. Tapos biglang pagdating sa akin, ang laki ng talon. Nagkakagulatan na, ganun. Oo, tapos sa akin normal lang. Alam mo yun, normal lang ako. Kung ano ako, ito pa rin. Di ba, parang, ang hirap ng kalagayan ko na parang, sobrang sanay na yung tao sa akin na parang ganyan lang ako lagi eh. Kasi sige. Eto. Pagka nakalusot ka kay Manda, sa tingin mo sa kabila, si Shay versus Killan, ito yung mo to, personal insight mo dun sa laban ng bilang pag nakalusot ka kay Manda, isa dun yung makakalaban mo. So sa tingin mo, sino lulusot dun sa dalawa? Shay o Killan? Nung round 1 ng isa buhay, yung Elims pa lang, ang nasa isip ko talaga, Shay. Pero nitong nung quarter, grabe si Killan. Ang lakas si Killan. Tapos si Shay. Hindi ko alam anong nangyari. Hindi ko alam anong nangyari sa sulat niya, kung humina ba o ano lang talaga yung crowd. Mahirap lang talaga kunin yung crowd. Pero sure ako na mas malakas yung round 1 niya. Yung round 1 niya sa isa buhay kaysa nung round 2. Laban niya kay Slap. Okay. So, ang maglalaban sa susunod, Killan tsaka Shay, tama? Okay. Kumaga, hindi ko na alam eh. Hindi ko maisip kung sino. Yung pero kung sakaling ikaw ang lumusot sa laban nyo ni Manda, anong tingin mo sa magiging laban nyo ni Shay pag si Shay yung lumusot sa kabila? Feeling ko bigayan yun. Parang mas maganda na kami maglaban ni Shay sa finals. Kung halimbawa man na makakalusot ako kay Manda. Kasi kung si Killan yung makakalaban ko,
wala na, hindi na ako, parang katatapos ko lang sa komedyante na naman, alam mo yun. Technical ako eh. Ano namin, yung kryptonite namin yung mga loko-loko na yan eh. Alam mo yun? Okay, so sinabi mo technical yung way ng pagsusulat mo. So ibig mo ba sabihin sa lahat ng 3GS ikaw lang yung technical? Kasi parang medyo lahat karamihan sa inyo medyo comedy eh, di ba? Hindi naman ako, pero feeling ko ako yung pinaka. Kasi yung iba nag-a-apply pa rin ng jokes eh. Katulad ni Lip. Technical din si Lip pero Oo. Mas likas lamang na- siya sa komedyante siya eh. likas siya na joker siya kahit sa totoong buhay eh. So ikaw Siguro, hindi ka, as much as possible, hindi ka naghahalo ng comedy sa linya mo, ng jokes depende. sa kalaban. Dati, nung bago ako sa flip top, joker din ako eh. Pero paglipas ng, ayun nga, yung parang paglipas ng panahon, tumanda ako, parang na-boring akong magpatawa na parang, tapos minsan nalulungkot ako na parang, ba't hindi na ako nakakatawa? Hindi na tulad dati. Alam mo yun, parang nawalan akong ng sense of humor. Parang, o dahil tumanda lang ako, parang ganun. Siguro, Na parang gusto nasa edad, ganun. pwedeng sa edad din. 46 ka na eh, no? Grabe ko Ay. noon. Mag-ano pa lang ako, 34 pa lang ako sa... Last question, tol, bago tayo dumiretso sa Rate My Bar. Kung sakaling ikaw ang mag-uuwi ng kampyonato sa finals, anong plano ni Poison? Baga, pahinga ka muna o back pa rin? Anong plano mo? Siguro, malaking bagay kung magkakampiyon ako. Dahil ang magcha-champion ngayon, yung siya yung pang 13 na champion. Puta, sakto. 'Di ba? Parang ang gandang niya, parang kasulatan sa sa Propesya. Oo, 'di ba? Parang tumugma yung plano, parang ganoon. Tapos mas maganda yun kung ang laban mo Friday the 13 din. Pwede, no? Ganda yun. Kaya lang, hindi mangyayari yun kasi, di ba, ginaganap ang finals day 2. Oo. Yan. Ayun, bukod doon, feeling ko parang kahit papano, magkakaroon ako ng spotlight konti. Doon ko naman gustong ipasok yung music ko, yung grupo ko. Ano bang grupo mo? Sorry. 3 o'clock. Yun pa pala yung tatanong ko, buti na paalala mo. Ba't ang hilig mo sa 3 o'clock, tol? Kasi may nakita ako ng kanta mo, 3 o'clock, tapos may in-upload ka na banda. Naaalala kita tuwing 3:00, parang ganun. Bakit? Anong significance sa'yo ng 3? Wala naman, parang lang. 3 a.m. thoughts, siguro. 3:00 ako nagsusulat eh. Ay, gumigising ka ng 3:00 para magsulat, ganun? Ako ng 3:00, sa umaga ako natutulog. Kagigising mo nga lang kaninang araw ako tulog. Kasi may kanta ka na 3 o'clock eh, yung parang nakaupo ka sa siso, yung love song. 3 o'clock pangalan ng grupo namin. Sino-sino kayo dyan? Ako, si Selfiro, Maro, Yellow Ace. Mga battle MC din? Hindi, mga singer. So yun, tayo na. Pero ang ganda nun. Ang ganda ng atake nyo. Banda yun. Ibang atake yung kanta nyo doon eh. Nakakagulat kasi ako yung vocalist. Kaya nga. Ang ganda ng track na yun. Gusto ko nga pala kita i-comment doon kasi pinakinggan ko siya kanina. Ang lakas. Ang ganda. Ang ganda nung... Parang ang ganda ng timbre ng boses mo doon. Ang ganda. Pasample nga tol. Yung kahit yung chorus lang. Pinakanta eh. Pero yun, props tol kasi bukod sa ibang flavor siya, parang ang hirap i-expect na yung kanta ay galing sa'yo, na ikaw yun. Ako kakanta ako. Di ba sabi ko, member ako ng choir nung Ayaw mo naman mag-sample ng Cordero. Ba't kasi Cordero na Diyos? Iba na lang. Huwag no? Tol, tawag dito, nakakatuwa rin isipin na nakakapagbalanse ka pa rin ng music dahil at the end of the day, bukod sa battle MC, ay musikero ka pa rin. Parang, kasi may mga battle MC na halos ayaw ng mag-rap kasi battle lang.
Battle Nakaka-addict sila. talaga mag-battle eh. Di yun din naman kasi yung plano ko nung una eh, na parang para i-promote yung music ko. Lumipas yung panahon, parang ang sarap na lang din mag-battle. At Nakalimutan saka ko na syempre, aminin natin, yung kita, hindi biro. Ah. Okay din. din. Isa rin yun siguro. Diba? Kasi hindi ka naman mag-i-stick dyan kahit gaano pa nakaka-addict yan kung hindi ka naman kumikita ng maayos. Oo Baka naman. bumalik ka na lang sa pagpa-factory worker, di ba? Gets mo ako? Totoo din naman. Tama. So, yeah. Deserve. Lahat naman ng natatamasa mo ngayon ninyo, deserve nyo yan. Kasi tangina talaga, hindi biro yung ginugugol yung oras, pagod, yung sakripisyo ba? So, yun lang naman ang mga gusto kong itanong at masaya akong malandi ka ngayon sa Facebook. Nakikita ko kung gaano ka kasaya. Totoo naman, tangina mo, nakikita ko yung mga my day mo tsaka yung mga pictorial mo. Tangina, sabi ko, landi ni gago. Pero, sinet mo na yung expectation niya na posible rin siyang magamit na bilang mga anggulo. Sino siya? Sinabihan ko siya. Wala siyang idea. Hindi niya ako kilala eh. Okay. Wala siyang idea sa kung anong... Ngayon meron na. Pero sinabi ko sa So, kanya nung una na, pa mysterious ka lang, ano bang ginagawa mo? Ba't tayo nagpa-picture? Naku, wala lang to. Ganun. nagulat siya syempre. Hindi siya sa circle ng hip-hop. Hindi. Akala ko kasi ang typical na storya, 'di ba? Yung mga 3GS, ang mga binabanatan niyan, mga fans. Hindi, ibig ko sabihin yung mga nagiging karelasyon ninyo kadalasan sa battle scene, mga fans nyo rin. Pero parang na ako eh, parang hindi umuubre eh. Parang, alam mo yun? Na parang minahal ka lang ba ng tao dahil ikaw si Poison? Tangina mo, landi mo. Pero hindi, yun yung parang hindi tungkol doon. Dahil artist ka, dahil may pangalan ka. Alam mo yun, parang nakakalungkot din sa kabilang banda na parang wala kaming matanggap na tunay na pag-ibig, parang ganun. yung parang nagkakilala kasi kami, hindi niya ako wala tumatawag sa akin na Marco, siya lang. Alam mo yun. So, masasabi mong ginawa mo ang lahat? Hindi pa. Anyway, maraming salamat sa masayang kwentuhan na yon. Poison 13. At dediretso na tayo sa Rate My Bar. Magbibigay ako para may mas oras ka pa kay Labi Dubs. Hindi ko nakakainin yung oras mo. So, magbibigay ako ng 6 na tiga-4 na linya mula sa mga iba't ibang random artist. At ipaparate ko lang sa ito mula 1 pen ang pinakamababa at 5 pens ang pinakamataas base sa kung paano mo siya nagustuhan. Pero disclaimer lang, hindi porket Rate My Bar ang pangalan nito ay sobrang technical nito. Sobrang random lang nito. Okay? Alright, ang una kong ipaparate sa'yo, tol, ay ito, pabasa na lang. Wait lang. Kukunin yung salamin ko. Tang ina, Manong. I go rage. Wait lang. I go rage mellow. Bagong beat. Yung bestie niya, ano yung beat? Beats? I go rage no mellow. Yung bestie niya, better. Body, ang beach, upper moon, no ghetto. Pag sinibak, ang bait, may halo? Saan yan? Anong saan? Basta i-rate mo. Ay. Saan yan? Kanta o ano? Halo-halo to eh. Kanta, may mga battle lines. Basta random. Battle? Siguro, one, ayoko ng beach na salita. Sa bagay, makatalinghaga ka dat ang tawag diyan, puta, ganun. Saka hindi, parang gusto ko Tagalog. Ayun nga, puta. Sorry. 1 pen. So, 1 pen ang ibinigay ni Poison 13 sa mga linyang to galing sa kantang UH ang artist si Gabrang.
Okay. Alright. Ang next 4 lines ay ito. Pabasa na lang. Pangarap na ginuhit sa kwaderno inukit kahit ang kapalaran ay di sa palad nakaguhit pero bawat pagkakataon ay laging sinusulit dahil ang nakalipas ay di na natin mauulit. 5. Yan, 5 yan para sa akin. 5 pence. 5 pence ang binigay ni Poison 13 sa mga linyang to galing sa kantang Tugtog ni NJ. Okay. Ang gandang taghali. Next 4 lines, Marco. Ito, pabasa na lang. Madilim ang drip pero malinaw ang direksyon. Tahimik ang kilos, ramdam pa rin ang presyon. Walang yabang sa bibig, puro gawa ang depensa. Pagpasok sa eksena, automatic ang presensya. 4 siya sa akin. 4 pence. Maganda siya pero parang okay siya. Kaya hindi siya naging perfect siguro. May konting may konting OC lang. Okay. So, 4 pence ang binigay ni Marco sa mga linyang to galing sa artist. Ang pangalan ay Ben Mobe. Okay. Next 4 lines. Pabasa na lang, tol. Ginising yung antok na alikabok. Ginising yung antok na alikabok ng isipin sa sining ng lumagutok ng natuktok ng salarin, igiling yung manok. Maputok sa kakanin habang umiikot ang orasan sa pagitan ng Totoo ba yan? Ba't parang palabo ng palabo? Ulit mo pa yung na naiintindihan. Ginising yung antok na alikabok ng isipin sa sining na lumagutok na tutok ng salarin, igiling yung Tuktok. tuktok ng salarin, igiling yung manok na mapusok sa kakanin habang umiikot ang orasan sa pagitan ng naginip. Ang ganda ng mga internals pero 1 1 Madami ba yan? Ewan ko. 1 pen ang binigay. Ang ina mo, natatawa ako sa'yo. 1 pen ang binigay ni Poison 13 sa mga linyang to galing sa kantang Magulong Utak. Ang artist ay Peter Pax Matthew ang pangalan. Okay. Totoo ba? Totoo, may kanta. Baka magulong utak nga eh. Ang gulo siguro. Ang ina mo. Ang susunod na 4 lines ay ito. Ang liit naman. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon at mabago ang oras, palalayain ko sa pagkakulong sa ideya ng bukas. Tanaw ko ang lalakbayin, ngunit hindi tansya ang pagsukat at sa lawak ng baybayin ay magkuku. Sorry, baka putol yung nakape-paste ko. Magkuku. Ano yun? Ganun. Sandali. Hindi ko na alam. Basta hanapin ko na lang. Utang ina. Hindi ko napansin yun. Magkuku. Hindi ko. Isipan na lang natin. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon, natatawa ako sa episode na to. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon at mabago ang oras, palalayain ko sa pagkakakulong sa ideya ng bukas. Tanaw ko ang lalakbayin, ngunit hindi ang tsansa ng pagsukat. At sa lawak ng babaybayin ay hindi ko makukuhang tumakas. Let's say. Hindi ko alam. 3 pence. Okay. Kasi 3 lines lang eh. Ang mga linyan to ay galing kay Red Ram. Nag-comment siya sa Facebook post ko. Sorry tol, kung nanonood ka, hindi ko alam anong nangyari. Pero 3 pence. Sayang kung 5 lines yan, 5 pence yan. 3 pence ang binigay. Ang ina na, epic yun. At ang last 4 lines, Marco, ito, pabasa na lang ako. Tila panaginip ang init ng mga pagkakataon. Lika sumilip sa hagupit ng iyong nagdaang taon. Sumabay sa pihit pag umihip ang mga
iba't ibang tanong, mahusay na isip. Ang gamit mo'y siguradong magkakaroon. Um, two? 2 pence. Okay. Alright, so 2 pence binigay ni Poison 13 sa mga linyang to galing sa artist. Ang pangalan sa comment ay Jongjong Kaluya. Yeah, at yun ang Rate My Bar. Salamat sa pagre-rate mo ng mga linyang yon. Yeah, at sa lahat ng gustong sundan si Poison 13 sa Facebook para makita mga kalandian niya, ito ang page niya, Poison 13. Wala kang YouTube, no? Hinahanap ko pero wala akong makita Pinalitan ko na ng pangalan, 3 o'clock na. 3 o'clock na. Ayan. Ilalagay ko na lang yung 3 o'clock, yung link sa description para makita nyo. At ayun, maraming salamat Poison 13 at napagbigyan mo ako sa isang nakaka-istorbong araw na to at alam ko busy ka sa love life pero pinagbigyan mo ako. Salamat din. Bago tayo magpaalam Poison, gusto ko lang din itanong baka may mga gusto kong pasalamatan at i-promote na ikakakilig naming lahat. Wala naman wala naman akong parang lang, yun, supportahan niyo yung 3 o'clock. Monthly kami nagre-release ng music video. Yan, simula nung Feb hanggang ngayon. Ayan. Yun. 3 o'clock sa YouTube, sa iba't ibang music platform. Pakinggan niyo yung kanta ng 3 o'clock. Sa Spotify, 3 o'clock din pangalan. Ayun, abangan natin yung mga bago nilang i-release. At bago tayo magpaalam, tol, ang huling katanungan na, anong tawagan nyo ng girlfriend mo? Okay na yun. Yeah, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin sa isang makulit at masayang episode na to kasama si Poison 13. Sa lahat ng bago dito sa channel ko, i-click nyo lang yung notification bell at yung subscribe button para mas maging updated kayo sa mga paparating na episode ng Rate My Bar. At kung nag-iisip ka, kung na-guess ko na yung idol mo, i-click mo lang yung comments, nakapin dyan lahat ng nag-guess ko mula season 1 hanggang season 3 para at least hindi ka na nagre-request ng kung sino-sino. Pag nandyan na, ibig sabihin, panoorin mo na lang yung episode niya, ibig sabihin, tapos na kami. Okay? So, yeah. Maraming salamat sa pagsabi niyo sa amin dito sa Rate My Bar Season 4. Kasama ko si Poison 13. Ako si Tiny Montana at nanonood kayo ng Montana TV Rate My Bar. Salute!